sa tagal ko sa gobyerno, ngayon ako nakakita ng ganito eh. Ibang klase to, ibang level. There's no master plan. You know, ako, sanay ako sa, halimbawa, sa dati kong trabaho. No? Bago gumawa, lagi may plano. Hindi pwedeng, may mauuna ang budget sa plano. Hindi pwede yun. May problema talaga sa sistema. So, we have to fix that. We have to find a way to fix this broken system. Kasi talagang, bulok na bulok tong sistemang to. Ito talaga, na-mention to ni Secretary Bonoan, na-mention din meron ding mga ibang nag-feed sa amin na hindi ko pwedeng pangalanan, kaya kami nagpunta ngayon. Kitang-kita naman natin. Tsaka, yung kapal ng mukha na babalik dito, tapos pipigit buhayin yung patay dito, di ba? Na magmamadali, tapos talagang brazen. Kahayupan talaga nitong mga taon to. Sir, yung July, all 96, nabayaran siya. Yeah. 96 million. Well, I will have to verify, but it looks like it. It looks like it. Sa quality ng gawa. Kamusta yun? Well, ngayon, in fairness, tinitignan ko yung quality, okay naman. No, matibay naman. Kaya buti na lang itong kabarin ko marunong. Pero obvious naman. Obvious naman to. 'Di ba? Obvious naman to. Pero alam mo, ang dami nito. All over. Kaya tingin ko tama talaga yung desisyon ng ating Pangulo kahapon na utusan ako, direktahan ako na rebisahin tong budget ng DPWH para sa 2026. At tama din yung direktiba niya sa akin na ihinto muna ang mga bidding na hindi pa tapos. At yung mga natapos na at na-award na, talagang kailangan natin bantayan ng maigi. Kasi, sa tagal ko sa gobyerno, ngayon ako nakakita ng ganito eh. Ibang klase to, ibang level. Secretary, dito sa Bulacan, yung MacArthur Highway Malolos, Capital City, tatlong malaking proyekto, ang tagal na ngayon, road project, Hindi pa tapos. Ang sobrang traffic namin, Sige po, araw-araw. papacheck po natin. Ba yan, papahinto? Ay, hindi alam nyo, yung mga ongoing, hindi naman tayo nagpapahinto ng ongoing. Pinahinto lang natin yung mga bidding. Yung mga binibid pa lang. Kasi gusto nating masigurado na hindi na biding-bidingan yan eh. Pero yung mga ongoing, hindi natin pwedeng hinto yan. Kawawa yung mga kababayan natin. In fact, ang kailangan natin gawin dyan, kailangan natin pabilisin para matapos. So, salamat po sa nyo. So, papacheck po natin sa... Yung paggawa, walang mga tao, nagtagal. Sa panahon pa ninyo sila, supportahan niyo po ba yung ina-advocacy ni Governor Daniel Fernando na sa pangkalahatan sa Bulacan, malagyan na ng maikulong na ng DK ang from Bulacan to Bataan? Mag-uusap po kami. Pag-uusapan natin yan. Hindi ko pa masasagot yan kasi kailangan may plano dyan, may master plan dyan. Thank you. Sir, since you mentioned yung sa revision ng, it's not a revision, we call it, sa budget ng DPWH Yeah. process. So, Yes. isa-isahin nyo yun? You said yesterday, 700 pages. Yeah, well, unang-una, kailangan dito magfo-focus tayo at magpa-prioritize tayo. Kasi marami naman dyan, legitimate, ang laki-laki ng DPWH. No? Pero sigurado, ika nga sa English, we have to trim the fat. Maraming, pasintabi na lang po, no? Pero we have to really trim that fat. Because ang daming fat dyan sa budget na yan, klarong-klaro yan. Klarong-klaro yan, no? Pasintabi na lang po sa aking mga kasamahan sa DPWH, yung nagbuo nitong budget na to, no? Pati na rin kay Secretary Manny. Pero dito sa nakikita natin ngayon, tama ang desisyon ng Pangulo na rebisahin natin to. Meaning, focus ka sa flood control. Well, yun ang number priority, no? Pero hindi lang naman flood control. Kunyari, yung mga double entry, hindi lang naman flood control 'yan eh. So pag double entry, simple lang, tanggalin mo yung isang entry. 'Di ba? Kapag yung completed pero pinopondohan pa rin, dapat wala yun doon, tatanggalin mo yan. Matugo yan, sir? Medyo madugo. Madugo to. I mean, lalo na para sa akin na ni anino nitong budget na to, hindi ko nakita. Ito yung timeline natin.
2 weeks ang maximum ang binigay sa atin ng ano. So hindi na nga kami matutulog ng 2 linggo nito. Sir, yung call for courtesy resignation, nakakapagsabit na po ba lahat? Sa pagkakaalam ko, kung hindi man lahat, majority nagsubmit na. Pero may dinagdag kami kahapon. Sinama namin yung mga assistant regional directors at assistant bureau chiefs, pati ata assistant district engineer. Anyway, double check ko. Problema kasi baka maubos. Hindi naman pwede 'yon. So anyway, basta tayo tuloy-tuloy lang tayo, pero nakakaano lang talaga, nakakagalit lang talaga, and I cannot blame the president for his anger dito sa nakita niya. Kasi siya mismo nagpunta dito sa Bulacan, I think 3 times. Sir, ano lang, i-fine-tune ko lang. Si Sir Secretary po namin, sinasabi siyang ghost and then act ghost. Ibig sabihin, hindi tapos. Ito talaga, sir, zero to. Zero to. 3 months ago. Oh yes, 3 weeks lang ago nagsimula Okay. 3 weeks ago lang to nagsimula And alam naman natin bakit sila biglang nagsimula ngayon, di ba? So, ito yung mga yung mga klase na hindi na kailangan to ng investigasyon to. Klarong-klaro to Sir, ano na po mangyayari doon sa mga nakita nyo sa Bulacan? Pagigiba nyo po ba o patutuloy nyo? Ano po yung Hindi, kailangan ito ayusin kasi kailangan naman talaga ng flood control No, kailangan ng flood control. Binabaha ang Bulacan Usually, 6 months, 7 months out of the year, baha ang Bulacan Ang problema lang, talagang hayop talaga itong mga taong to. Yung area na alam na nilang hirap na hirap ang mga kababayan natin sa baha, kamukha yung sa Kalumpit, yung mga nakausap ni Pangulo doon. Sabi nila, halos 8 months of the year, baha sila Tapos ganito gagawin? I mean, Sir, sinisuspended po yung bidding ng DPWH, locally funded project. Kailan po i-resume po sa kanila? bibigisan natin, pero kailangan tayong maglagay ng safeguards. So, yan ang ginagawa natin ngayon, minamadali natin yung mga ilalagay nating safeguards. This weekend, kakausapin ko yung dalawa nating former DPWH secretary, si former secretaries Ping De Jesus and Babe Singson. I'm meeting them on Sunday, and I will ask them, help me find safeguards. Baka naman meron na silang ginawa dati na tinanggal at ibabalik na lang natin. So, titingnan natin, no? So, basta kailangan, hindi natin pwedeng ituloy yung mga bidding hanggat wala tayong safeguards. Kasi kung hindi, mauulit at mauulit na naman itong mga to. Sir, kasama sa safeguards yung parang, kumbaga, wag na munang isali itong mga mambabatas, mga senators, may mga naliligtas Hindi naman talaga kasama ang sa bidding, wala namang involvement ang mga legislators doon It's just a contractor. It's a contractor and the DPWH. So I don't want to go beyond what I am supposed to do, which is to clean house. No, I have to focus on cleaning the DPWH. No? So, and yun ang gagawin natin. Sir, speaking of feeding, have you talked with Pickup? Kasi parang may irregularities din when it comes Yes. sa licensing Yes. ng mga po natin, Correct. contractors. So, Maraming problema. Napakaraming problema. And kailangan natin maayos yan. Lahat, pero isa-isa yan. Hindi to magic wand na maayos. Kung ano man ang gagawin ko, basta din, maayos na. Hindi ganun to. Matagal na proseso to. Pero we have to start somewhere. Nag-usap na ba kay ni Secretary, DPI Secretary kasi Nag-usap na kami. na yan Nag-usap na kami. Meron na kaming pinag-usapan na gagawin namin. May mga gagawin siya. Ako, nakasuporta ako sa kanya, kay Secretary Roque. Sir, lang po. Yung kung sa di ba galing po kayo nakaraan ni Pangulo sa Bulusan. May part kasi doon, nasa 300 sheet pipe na bago dumating si Pangulo, nandoon at hindi na napuntahan. Pinuntahan namin, marami po talaga nakatambak katabi ng Pampanga rin. Oo. Possible po ba na bibisitahin din po ba din natin yung mga Hindi. Bibisitahin natin yon, pero at the same time, yung mga ganong proyekto, itong mga binisita ng ating Pangulo, a-action na natin yan. Kasi yan mga klarong-klarong substandard, kamukha nung sa Bulusan tsaka sa Frances, at yung sa Pial sa Baliwag, ghost yon. So yung Sims, perpetual ban na yan. Yung magre-recommend na tayo ng kaso dyan sa DOJ. Yung Wawaw, perpetual ban na yan, magre-recommend na tayo ng kaso sa DOJ. Sir, yung kay Engineer Alcantara, so
ano yun siya? Dismiss. Dismiss. Pero yung House can we file charges against him? We will file as soon as we can. I think in the next week. We will recommend filing. We cannot file charges. That's the job of the ombudsman. So we will recommend to the office of the ombudsman to file charges against these 3 individuals as soon as possible. Sino na po sa mga USEC ang nag-submit na for this? Lahat nagsubmit na. Lahat ng USEC? Mm. Oh, ilan yun? 6 ba? 7? Hindi ko maalala eh. 6 ata. 6 ata. Nagsubmit na agad. May kaparal sir na pina-ilbo yung Senate eh. Kasama siya sa babae. Si Yusek Cabral, Cathy Cabral. Pina-ilbo ng Senate yun. Okay. Siya sa nag-USEC. Kasama siya sa nag-USEC. Yes. She has already submitted courtesies. So, Sir, ano yun? Out na yun or evaluate na ba? no, I mean, we're ongoing. No? I will announce that soon. Or the president will announce it soon. Last kasi ano, Announce that soon. Or the president will announce it soon. last kasi ano, si Andrea. Patitiyak po ba natin na hindi na mawawala yung maintenance fund? Kasi considering sir na durog yung Napaka-importante ng tanong mo na yan. No? Ang nakakalungkot, ang dami-daming mga pondong ginagagay sa mga ganito. Pero yung maintenance fund, napakaliit. Nakita ko yan. Yan ang binriefing sa akin the other day. So, tayo talaga magre-request no, na talagang taasan ang maintenance fund. Kasi, kamukha yung sinabi niyo po sa MacArthur, yung sa Maharlika. No, nakita niyo naman kung ang estado ng mga kalye natin sa Pilipinas. Pero kung saan kailangan ng pondo, hindi ginagyan ng pondo. At ginagyan ng pondo sa mga multo. Di ba? So yung independent commission, medyo several days na after the president announced, may shape? I think coming na yan. No? Siyempre, ano yan may proseso yan, may kasama, may ano yan, may basehan yan sa siguro isang executive order yan. So, hintayin na lang natin. No? Alam ng presidente na kailangan ito. At this just shows yung seriousness and yung will and resolve ng ating presidente. Wala sir, mga personalities in the radar screen who could head this? I don't know. Well, narinig naman natin si Mayor Benji, nagsalita na siya, na willing siya. So, yun pa lang ang narinig ko kung ano yung nasa media. Like, dun lang sa pagpili po ng what projects, lalo na as we fix the 2026 budget. Parang how do we prioritize po kaya without, kung wala pang master plan right now? Like, nabanggit po dito, 1997 pa last bumaha, pero ito yung naunang pinondohan. Ito yung unang ginagawa. Yan talaga malaking problema yan. Wala talagang master plan. There's no master plan. You know, ako, sanay ako sa, halimbawa, sa dati kong trabaho, no, sa Clark, sa BCDA. Bago gumawa, lagi may plano. Hindi pwedeng, may mauuna ang budget sa plano. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. And it does not have to be, even if it's not a huge master plan or a comprehensive master plan, at the very least, kailangan ito, may plano ito, may detailed engineering ito. Pero mukhang wala eh. No? So, may problema talaga sa sistema. So, kailangan yan ayusin natin. Kasi lahat yan ang gagaling sa district level eh. Sa district engineer level, packet. So, we have to fix that. We have to find a way to fix this broken system. Kasi talagang bulok na bulok tong sistemang to. Pero yun ba sir yung nakikita natin, nag-start sa district? Ganun naman talaga ang proseso nila. Ang DPWH budget starts from the lowest level and it goes up. And it's just the executive side. Walang legislator to na... Hindi, I can only speak for the executive side, no? Kasi yun lang naman ang may control. No? So, ground up yan eh. Nagpo-propose ka ng project from the district level, regional, then it goes to national. Ganun yan. Pero, kailangan yan, may plano. Baba pa lang. At the very least, may detailed engineering dapat yan. No? It really confounds me. No? Talagang, hindi ako makapaniwala eh, na ganito yung sistema dito sa ahensyang ito.